Is she asleep? Mukhang tulog na po siya. Hindi na po sumasagot, sir. Gigisingin ko po ba? No, let her sleep. It's already 9 p.m. Pigil na pigil ang paghinga habang nakikinig ang dalagang si Sahara Azaraya sa usapan ng kapatid niyang si Sven at ang katulong nito sa bahay. Nagpapanggap siyang natutulog na para sa gagawin niyang pagtakas mamaya. Mabuti naman. Akala ko mahuhuli na ako sa pagkakataong to. Humugot siya ng malalim na hininga. Siguro naman wala na sila. Pwede na siguro akong umalis. Dugtong pa niya at binuksan ang pinto. Nang mapansin niya na wala na ang kapatid niyang si Sven, ay kinuha niya ang lubid na lagi niyang ginagamit at bumaba mula sa ikatlong palapag ng kanilang mansyon. Ayos! Makikita ko na naman si Larson! Kabado man sa ginagawang pagtakas ay nanaig pa rin ang nararamdaman niyang kilig at excitement na muling makita ang binata. Si Larson Dalton ang mortal na kaaway ng pamilya nila, pero nag-iisa ito para sa puso niya. Lingid sa kaalaman ng binata ay matagal na niya itong gusto. Ang problema ay hindi siya kilala ni Larson, ni hindi nga rin ito alam na nag-e-exist siya dahil sa ginawang pagtatago sa kanya ng kanyang pamilya. Ang pamilyang Dalton ay isa rin sa mataas na ranggo sa mafia world. Tahimik niyang inakyat ang kanilang bakod. Pagkalundag doon, ay mabilis niyang tinungo ang motorbike na sinadya nitong itago. Over here, Sahara! Kasabay noon ng isang babae na kumakaway sa kanya. Bakit ba ang tagal mo ngayon? Kanina pa ako naghihintay rito sa labas. Pabulong na saan ni Vivian nang makalapit siya. Si Vivian Fatima, ang kanyang best friend. Alam mo naman si Kuya Sven at saka si Daddy. Kapag nalaman nila na lumalabas ako tuwing gabi, sigurado akong hindi na ako makakalabas ulit. Paliwanag niya sa kanyang kaibigan. O siya, dalian mo na dyan nang makaalis na tayo. Talagang kinakabahan ako sa iyo palagi. Kapag talaga nakita tayo ni Tito Santi, siguradong pagagalitan din ako noon. Iniisip ko palang na naglalakad siya sa harapan ko para na akong napapaihi. Natawa siya sa tinura ng kaibigan niya at sa kanya ito hinila. Oo na, eto na nga. Ayoko ring mahuli ni Daddy, no? Dahil baka hindi ko na muli makita pa si Larson. Nagmaneho ng motor si Sahara habang angkas nito si Vivian. Tumigil sila sa isang abandonadong building kung saan lagi silang nagpupunta upang masilayan lamang ang binatang si Larson. Naku, tuwang-tuwa ka na naman, Sahara. Ang ngiti mo, abot na naman dyan sa mga tenga mo. Naku, wag mo naman akong ganyanin, Vivian. Kahit naman siguro sino magkakagusto kay Larson. Pagmamayabang na saan niya at napailing naman ang best friend niyang si Vivian. No way, ano? Ayoko pang mamatay ng maaga, Sahara. Kung gusto mo naman, bakit hindi ka na talaga mauna? Mabilis naman itong hinampas ni Sahara sa braso at pinanlakihan ng mata. Ano, gusto mong unahin kita? Ang daldal mo eh. Bilisan mo na para mabuo na ang gabi ko. Naglakad ang dalawa papunta sa bintana ng building. Kaso'y laking gulat ni Sahara at Vivian kung sino ang kanilang nakita. Dad? Hindi makapaniwalang saad ni Sahara at tumingin ito sa katabi ng kanyang ama. Kuya Sven? Dumagungdong ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit nandyan sina Tito Santi at Kuya Sven? Sigurado ka ba na nasa bahay sila kanina bago ka umalis? Utal na tanong pa ni Vivian. Si Kuya Sven, alam ko nasa bahay pa siya. Pero paano nandito siya ngayon at kasama si Dad? Aba, malay ko sa'yo. Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo, Sahara eh. Mapapahamak na ata ako sa pinagagagawa mo. Hindi mapakaling saad naman ni Vivian. Tumahimik ka nga dyan, Vivian. Si Larson. Si Larson ang iniisip ko. Wika muli ni Sahara at nakatingin siya sa kinaroroonan ni Larson. Si Larson na kasalukuyang nakaluhod habang duguan ang labi at sentido.
habang ito ay napapalibutan ng maraming lalaking nakasuot din ng itim na tuxedo at may baril na hawak. Dumagungdong ang kaba sa kanyang dibdib habang panay ang hila niya sa damit ni Vivian. Ano ka ba, Sahara? Sisirain mo ba yung damit ko? Vivian, tulungan mo ko. Si Larson, papatayin siya ni Dad at ni Kuya. Pagmamakaawa niya sa kanyang kaibigan. Nanlalabo na rin ang kanyang paningin dahil sa luhang nagbabadya ng pumatak. Kumalma ka nga. Paano ako makakapag-isip sa'yo kung maging ako wala rin maisip at kinakabahan din? Parang hindi mo naman kilala si Tito Santi. Sigurado akong papatayin. Hindi na nga naituloy ni Vivian ang nais sabihin nang pangunahan niya ito. Hindi. Hindi niyo pwedeng patayin si Larson. Gusto ko siya, Vivian. Mahal ko siya. Masisira ata ang ulo ko kapag nawala siya. Magkahalong inis at takot na sambit niya habang nakamasid pa rin kay Larson na tila hinang-hina na habang nakaluhod. Natutop ni Sahara at Vivian ang kanilang bibig nang marinig ang usapan ng kanyang ama at ni Larson. Ang tagal mo naman atang ikasang baril, Santi. Natatakot ka bang balikan ka ni Dad? Pang-aasar ni Larson kahit na hinang-hina na siya. May gana ka pang magsalita? Ewan ko na lang kung hindi mabaliw si Leandro kapag nalaman niya na ang pinakamamahal niyang anak ay patay na. Nakangisi na wika ni Santi. Walang bakas na awa ang makikita sa ora nito. Then kill me. Yun naman ang gusto niyo, di ba? So bakit ang tagal mong ikasang baril? Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Nakangiting wika ni Santi at saka itinutok ang baril kay Larson. Kaso'y sa hindi inaasahan pagkakataon, parang kidlat na sumulpot si Sahara sa gitna upang pigilan ang gagawin ng kanyang ama. Wag! Huwag mong patayin si Larson, Dad! Sigaw ni Sahara na ikinagulat ng lahat. Sahara? Anong ginagawa mo rito? Hindi naman makapaniwalang tanong ng kapatid niyang si Sven. Dad! Kuya Sven! Please! Huwag niyo namang patayin si Larson! Umiiyak ng saad ni Sahara at pilit niyang inaalis ang mga tali na nakapalibot sa katawan ni Larson. What are you doing, Sahara? Umalis ka rito! Sigaw ni Santi sa anak. Dad, please, you can't do this. He's my boyfriend. Boyfriend ko si Larson. Para namang nagunaw ang mundo nila sa narinig mula kay Sahara. Hindi na nga sila nakapagsalita hanggang sa mawala sa paningin nila si Sahara at Larson at huli na nang mapagtanto iyon ni Santi. Vivian! Vivian! Sigaw ni Sahara habang akay-akay niya si Larson. Walang hiya ka, Sahara. Anong ginawa mo? Naku po, talagang mapapagalitan ako nito ni Tito Santi. Maging ako ay Mamaya ka nakabahan, okay? Unahin mo na muna ako kaysa dyan sa takot mo. Tulungan mo naman muna ako kay Larson bago ka dyan mag-emote. Kahit inis na inis si Vivian sa kaibigan ay wala naman siyang magawa. Lagot ako nito. Bulong ni Sahara sa sarili. Ano? Akala mo ikaw lang? Kahit ako lagot din. Nakita ako ni Tito Santi sa bintana at napakasama ng aura niya sa akin. Diyos ko, naway mabuhay pa ako nito ngayong gabi. Okay ka lang ba, Larson? Naririnig mo ba ako? Baling naman ni Sahara kay Larson pero hindi ito sumasagot. Sandali! Saan mo yun isasakay? Tarantang tanong naman ni Vivian. Dito sa motor, syempre. Iaangkas ko siya hanggang sa may highway para makasakay siya ng taxi at makauwi na sa kanila. Teka, paano ko? Makisakay ka na lang kay na Daddy. Ha? No way! Hihintayin kita rito. Wala nang nagawa pa si Sahara kundi sumang-ayon na lamang kay Vivian at saka mabilis na pinasibad ang motorbike. Larson, sumakay ka na rito, bilis. Babayaran ko ang taxi at kahit wag ka nang magpasalamat sa akin. Basta mag-iingat kapag uwi. Manong, pakihatid nyo na lang po siya sa kanila. Baling niya sa driver at sa kanya ito binayaran. Nakahinga siya ng maluwag nang makaalis na ang taxi. Sigurado kasi siyang ligtas na ngayon si Larson. Sahara Azaraya!
Ang dumadagongdong na boses ng kanyang ama ang bumungad sa kanya nang makauwi siya. Anong kalokohan ang ginawa mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung anong problema ang ibinigay mo sa akin ngayon? Paano mo naging boyfriend si Larson? Sagutin mo ako, Sahara. Nangingibabaw ang boses ng dati niya sa loob ng bahay. Natakot naman ang lahat. Maging siya na spoiled sa daddy niya ay labis ang nararamdamang takot. Ito kasi ang unang beses na sinigawan siya ng daddy niya. Kasabay nun ay ang pagtulo ng mga luha niya. Dad, malaki na po ako. May karapatan naman po siguro akong magkagusto, hindi ba? May karapatan ka nga, pero hindi sa lalaking yon. Si Larson yon, Sahara. Si Larson Dalton. Ano naman ngayon? Kahit sino pa siya. Dahil siya lang ang gusto ko. Pagpupumilit niya. Gusto? Sahara naman. Ilang ulit ko bang sasabihin na ang pamilya niya ay kaaway ng pamilya natin? Hindi mo ba yun naiintindihan? Ilang ulit ko pang sasabihin ang malaman mo? Sinamaan niya ng tingin ng kanyang ama at saka umakyat sa sariling kwarto. Nilak niya ang pinto niyon at saka nilunod ang sarili sa pag-iyak hanggang sa makatulugan na nga niya ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Bakit naman ganito kasakit? Ano bang ginawa ko? Parang binibiyak ang ulo ni Sahara sa sobrang sakit nang magising siya ng umaga. Doon lang din niya napagtanto na lahat ng nangyari kagabi ay totoo. Omo, nalapitan ko si Larson. Nagpanggap din akong boyfriend ko siya. Parang mababaliw siya habang iniisip iyon. Oh my God! So, may tsansa pa rin magkausap kami? Pagkausap naman niya sa kanyang sarili. Hindi siya mapakali dahil sa insidenteng nangyari kagabi. Natakot nga siya sa nangyari pero lamang pa rin ang tuwa na nararamdaman niya. Masaya siya dahil nga nalapitan at nahawakan niya ang lalaking minamahal niya. Pwede na akong mamatay nito. Pwede na akong kunin ni Lord! Sigaw niya. Panay pa ang kanyang tawa habang pagulong-gulong siya sa kama. Kaso'y natigilan din siya nang may kumatok bigla sa pintuan niya. Sahara, kuya mo to. Buksan mo ang pinto. Why would I do that? Pagkatapos mong hindi ako ipagtanggol kay Dad kagabi, gusto mong pagbuksan kita ng pintuan ngayon? Inis na saad niya sa kanyang kuya. I'm sorry, but please open the door. Kilala mo naman si Dad at hindi ganun kadali na manghimasok ako sa usapan ninyo. Galit siya at magagalit din siya sa akin. Pagpapaliwanag naman ni Sven. At alam naman ito ni Sahara kaya pinagbuksan niya ito ng pinto. Puno ng pag-aalala sa mukha ng kuya niya ang bumungad sa kanya. Ano bang kailangan mo? Why did you do that? Tama na, pumunta ka rito para sermonan mo din ako? Hindi naman sa ganun, Sahara. Kaso lang, bakit mo nga ginawa yun? Alam mong iniingatan ka lamang naman ni Dad. Tiningnan niya ito ng masama at saka tinalikuran. Sawang-sawa na ako, kuya. Sawang-sawa na akong makulong sa bahay na to. Hindi ko nga alam kung bakit kinakailangan ko pang danasin to eh. Minsan, pinangarap ko na lang na maging mahirap kaysa maging isang anak ng mafia. Totoo ang sinabi niya. Nakukuha nga niya ang lahat ng gusto niya, maliban sa kalayaan na ninanais niya. That's enough, Sahara. Totoo naman eh. Totoong nagsasawa na ako sa ganitong sitwasyon ko. Parang ang hindi ako nag-e-exist sa mundong to. Kasi ikaw lang naman ang pinakilala ni Dad sa maraming tao. Tipong parang ikaw lang ang anak niya. Iniingatan ka namin, Sahara. Naiintindihan mo ba kami? Sigaw ni Sven na nagbigay ng di magandang pakiramdam kay Sahara. Okay, sorry. I didn't mean na sigawan kita. Nadala lang ako ng emosyon ko. Umalis ka na, kuya. Bago ko rin hindi matansya ang emosyon ko. Hindi niyo ako naiintindihan. Mga sarili niyo lang ang iniisip niyo. Walang nagawa si Sven kundi ang lumabas ng silid ng kapatid.
Nang pagsara ni Sahara ng pintuan ng kapatid ay muli na naman siyang umiyak at sumubsob sa kama. Kung bakit kasi kailangan nila akong ikulong dito sa bahay eh. Gusto ko rin namang lumabas. Gusto ko rin ma-feel ang paligid ko. Pero bakit? Bakit pilit nila akong nilalayo sa akin ang kasiyahan ko at ang kalayaan ko? Para siyang masisiraan ng bait. Pero hindi siya makapapayag na kontrolin ng daddy at kuya niya ang buhay niya. Tumayo siya at mabilis na nagbihis. Muli na naman siyang bumaba sa ikatlong palapag ng kanilang bahay at tumakas. Kahit tirik na tirik ang araw ay walang nakakita sa kanya dahil may lihim na dadaanan siya na siya lang ang nakakaalam. Matagal na rin niyang pinag-aralan ng bawat kilos at posisyon ng mga tauhan ng daddy niya na nagbabantay sa kanya. Mister! Mister! Hinihingal na sigaw ni Sahara sa isang dumaang tricycle driver nang makarating siya sa main road. Sasakay ka ba, miss? Opo, kaso may kalayuan lang dito, okay lang po ba? Nako, sobrang layo ba? Saan ba ang punta mo? Sa mansion po ng mga Dalton. Mahinang saad niya at tumingin sa kalangitan at nagdasal na sana'y pumayag ang driver. Ay, iba na lang. Iba na lang ang arkilahin nyo. Ayokong magatid sa lugar na yun. Kinakabahang sambit ng driver. Sige naman na, mister. Magbabayad po ako kahit magkano. Kahit 7,000. Hindi nyo naman ako ibababa sa mismong gate nila eh. Sa tingin ko po, papayag naman kayo, hindi ba? Malaki na rin po ang 7,000. Pangungumbinsi pa niya. Tinignan ng driver si Sahara at hindi na nga nakatanggi pa. Malaki rin kasi ang perang ino-offer nito sa kanya kaya sa huli ay tumango rin ito. Basta, sa kanto lang ha. Ikaw na ang baha. Opo, ako na po ang bahala papasok sa hasyenda. Basta ba, ihatid niyo lang ako kahit sa kanto lang. Masayang umalis si Sahara kahit na alam niyang pagagalitan na naman siya. Hindi na nga siya nagpatinag pa. Lumipas ang isang oras nang marating niya ang tinutuluyan ni Larson. Tao po! Tao po! Sigaw ni Sahara sa labas ng gate. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Sabay kamot ni Sahara sa kanyang sentido. Nandyan po ba si Larson? Larson? Si eldest young master Larson? Takang tanong ng nagbabantay. Opo, siya nga po. Nandyan po ba siya? Pakisabi naman na nandito ako sa labas. Teka nga, miss, sino ka ba? At saka ano bang pangalan mo? Napahawak na lang sa ulo si Sahara nang dahil sa dami ng tanong ng lalaki. Sahara. Sahara ang pangalan ko. Kaso wala po siya rito sa bahay. Nasa business meeting po siya. Kumunot agad ang noon niya dahil alam niyang nagsisinungaling ang lalaki. Business meeting? Nako, ako nga wag niyo akong lokohin, mister. Ako ang nagligtas kay Larson kagabi, kaya imposibleng magaling na siya kaagad. Kaya pakibuksan niyo na po ang gate kung ayaw niyo akong gumawa ng paraan para makapasok sa loob ng bahay na yan. Mayabang na sambit niya at proud na proud siya sa ginawa niya. Aba! At talagang sumasagot ka pa, miss. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Agad na sumimangot si Sahara at saka pa simpleng umalis. Nilibot niya ang hasyenda at saka medyo hinihingal sa sobrang laki nito. Kasing laki rin naman ito ng mansyon na inuuwian niya. Kaya alam niya na bawat sulok nito ay mayroong CCTV camera. Ayun! Nakita rin kita! Masayang sambit niya nang makakita ng lihim na daan papasok ng mansyon. Kabisado niya ang galawan ng pamilyang kabilang sa mafia. Alam niyang ang bawat mansyon ay may lihim na daan. Isa pa, hindi lang naman pagkukulong ang ginagawa niya sa bahay nila. Lihim niyang pinag-aaralan ang kilos ng pamilya niya. Nagawa nga niyang pasukin ang bakuran ng mansyon nang walang kahirap-hirap. Nilibot niya ang paningin sa buong paligid. Nakahinga siya ng maluwag nang walang nakitang tao sa paligid. Teka, nasa na kaya yun? Okay lang kaya siya? Siguro nagpapahinga siya. O baka naman kumakain.
O kaya naman, tulog, pwede rin. Umaliwalas ang mukha niya nang makita ang isang fire exit na hagdan na nagdurugtong sa isang balkonahe. Ligtas siyang nakaakyat. Sana naman hindi ako mahuli. Hindi na niya naituloy ang nais niyang sabihin nang marinig niya ang isang boses na may katandaan na. Kaya naman mabilis siyang nagtago sa gilid. Mapapatay ko talaga yung si Santi. Namumuro na yan sa akin. Pati ba naman ikaw ay dadamay niya sa galit niya sa akin? Sigaw ng ama ni Larson na si Leandro. Magkakasubukan talaga kami. Hindi ko palalagbasin tong ginawa niya sa'yo. Makakabawi rin ako sa pamilya niya. Napahawak sa bibig si Sahara nang dahil sa narinig niya. Ano ba naman kasi ang ginawa mo, Dad? Nagagalit tuloy si Tito Leandro. Nagawa pa niyang pagalitan sa isip niya ang kanyang ama, imbis na kampihan na lamang niya ito. Bigla ay napatigil siya nang marinig niya ang boses ni Larson. Samantala'y hindi na napigilan ni Larson ang sarili at nagtanong na rin sa daddy niya. Dad, I wanna know something. Does Santi have a daughter? Mariin niyang tinitigan ng ama. Kagabi pa kasi siya ginugulo ng isipan kung sino ang babaeng nagligtas sa kanya at tinawag na daddy si Santi. Ang mas nakakabaliw at bakit kilala siya ng babae at nagpakilala pang girlfriend niya sa harap ng kaaway niya. Anak man o hindi ni Santi ang babaeng iyon, sigurado siyang hindi iyon palalagpasin ni Santi. A daughter? Wala namang anak na babae si Santi. Si Esben ang nag-iisang tagapagmana ng buong Azaria. Bakit mo natanong? Akala ko ba alam mo? Never mind. Napapailing na lang na bumuntong hininga siya. Siguro napasukan na rin ang hangin niyang utak mo. Magpahinga ka na dyan at huwag kang umalis ngayong araw. Kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Sita ng daddy niya. Alam niyang hindi maniniwala ang daddy niya dahil maski siya, hindi rin makapaniwala. Bigla namang natawa ng mahina si Sahara dahil sa narinig mula sa daddy ni Santi. Humarap si Larson sa balkonahe ng kwarto niya habang naniningkit ang mga mata niya. I know you're here, woman. Get the hell out of here. Natutop ni Sahara ang bibig dahil sa sinabi ni Larson. Nahuli siya ng lalaki. Walang ano-ano'y lumabas siya mula sa pinagtataguan niya. Grabe ka naman, Larson. Parang wala ka namang utang na loob sa akin. Pagmamayabang niya at saka pabaliwalang nilibot ng paningin ang kwarto ng binata. Nice room, babe. I like it. Matamis na nginitian niya ang nakakunot noong binata. Don't call me babe. Teka, magkano bang kailangan mo? Babayaran. Naputol pa ang sasabihin ng binata at saka naningkit siyang tinitigan nito. At bakit mo naman ako babayaran? Nagpapabayad ba ako sa tulong ko? Tinulungan ka na nga tapos ang sama pa ng ugali mo. At saka hello, hindi ko kailangan ng pera mo. Nagawa pa niyang umupo sa kama ni Larson at saka sinalubong ang nakakapaso nitong titig. Napakagwapo talaga nito at talaga namang nakabibighani. Hindi ka naman pala naniningil. Ano pang ginagawa mo rito? Seryosong tanong ni Larson. Hindi ako nagpapautang para lang maningil. At bakit? Bawal bang bisitahin ka? Bisita ka ba? Para kang magnanakaw na dumaan sa balkonahe. Kababae mong tao. Babe, kahit babae ako, marami akong kayang gawin na hindi mo alam. Nailigtas nga kita, hindi ba? Tila kumalma naman si Larson sa kanyang narinig. Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Wala ka man lang dalang kahit na ano. Bigla naman siyang natigilan. Wala nga siyang kahit na anong dalaman lang. Napakamot siya sa kanyang sariling ulo at saka humarap kay Larson na nakangiti. Isang durog na cookies ang inilapag niya sa kama. Nadurog ito nang dahil sa pag-akyat niya kanina sa balkonahe. Huwag ka nang maarte. Yan lang ang meron ako. Then get out. Hindi na naituloy ni Larson ang nais niyang sabihin nang marinig ang pagbukas ng pinto. Mabilis siyang humiga sa kama at hinila ang dalaga sabay talukbong ng makapal na kumot sa huli.
Napakalakas ng pintig ng puso ni Sahara. Ngayon kasi ay yakap-yakap siya ni Larson habang nagtatago sa ilalim ng kumot. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Nagtatakang saad ni Leandro sa anak. Ano bang kailangan mo, Dad? Hindi ka ba marunong kumatok man lang? Kumatok? Kailangan pa akong kumatok sa kwarto mo? Kaya nga, anong kailangan mo? Kahit na maging si Larson ay kinakabahan na rin. Ngayon lang siya kinabahan ng dahil sa dalagang si Sahara. Tila natatakot siyang mahuli ito ng kanyang ama. Anyway, I forgot my wallet. Sabay ipinakita ng ama ni Larson ang kanyang wallet na naiwan ito sa upuan. Take a rest and call me when you need me. Hindi na sumagot si Larson hanggang sa makalabas ang ama kasabay nun ang pagtanggal niya ng kumot at bumungad ang dalagang nakapikit habang nakayakap sa kanya. Umalis ka na dyan. Huwag mo akong mayakap-yakap. Inis na saad ni Larson habang si Sahara naman ay kinikilig kanina pa. Ikaw hindi mo naman sinabing Kailan kita ginusto? Kagabi lang kita nakita. At saka bakit ako magkakagusto sa tulad mong isip bata? Ako? Isip bata? Hoy Larson, kung hindi lang kita gusto, hindi kita ililigtas kagabi sa kamay ni Dad. Pasalamat ka nga niligtas pa kita eh. Kung hindi dahil sa akin. Alam mo na. Kaya nga umalis ka na rito. Itinuro ni Larson ang balkonahe kung saan dumaan ang dalaga kanina. Wala namang nagawa si Sahara. Sinamaan lang siya nito ng tingin. Bilisan mo na at umalis ka na. Baka makita ka pa ni Dad. Saad ni Larson at panay ang taboy nito sa dalaga. Larson, sa linggo pala magkita tayo sa party. Alam ko naman na aatan ka. Dahil sa pagkakaalam ko, imbitado ang bawat pamilya ng miyembro ng mafia. Kahit pa kalaban ni Daddy. Kinindatan pa ng dalaga si Larson bago tumalikod. Aasahan kong nandun ka ha? Pahabol pa nitong wika habang kinikilig sa kanya. Ligtas naman siyang nakaalis sa hasyenda ng mga Dalton. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na ang araw ng party sa mansyon ng mga Azaria. 7:00 ng gabi at masayang masaya ang lahat. Iba't ibang pamilya na kabilang sa mafia world. Sahara! Ano na naman ba yung iniisip mo? Huwag mong sabihin. Alam mo naman na pala, so bakit nagtatanong ka pa? Pabirong sambit ni Sahara sa kaibigan niyang si Vivian. Larson na naman? Ano ba kasing pinakain sa'yo ng Larson na yan at hindi mo na siya makalimutan? Siguro kung isang K-pop yan, baka buong kwarto mo tadtad na ng posters at pictures niya. Aba kung ganun talagang bibilhin ko lahat. Proud na saad niya habang nakatingin sa bintana. Buti na lang talaga at hindi ka nababagot na ganito lang ang naging buhay mo, no? Nandito ka lang palagi sa kwarto mo habang sila nagsasaya sa baba at maraming bisita. Gumuhit bigla ang lungkot sa mukha niya. Tama si Vivian. Lagi siyang nasa kwarto lang niya sa tuwing may ginaganap na okasyon sa mansyon. Ang katwiran ng kanyang amang si Santi at kapatid na si Sven ay hindi siya pwedeng makita ng iba at malaman na anak siya ng isang leader ng mafia. Alam mo, sanay na rin naman. Si Larson! Si Larson! Masayang saad niya nang makita niya ito mula sa bintana. Sabi ko na nga ba pupunta sila rito? At masisilayan ko na naman ang kagwapuhan niya. Oo na, alam ko masaya ka na naman. Sandali lang ha at maiwan na muna kita. Kukuha ako ng pagkain sa ibaba at yan ka lang. Huwag kang aalis dyan. Saad ni Vivian pero hindi naman sumagot si Sahara dahil si Larson ang nasa isip niya. Inaasahan naman talaga ni Sahara na pupunta ang mga ito sa birthday ng kanyang ina pero ang kanyang ina ay patay na. Sa kadahilanan na ito ay nagkasakit ng leukemia at pinaghahanda ito ng ama niya kahit na nga wala na ito. Paano ko kaya makikita si Larson nang hindi ako nakikita ng iba? Napapaisip niyang tanong sa sarili. Wala naman akong ibang maisip. Kasabay noon ang pagpasok ni Vivian na may hawak na pagkain. Nakita ko si Larson at si Sir Leandro. Kausap nila ang daddy mo. Nakakakaba talaga. Baka mamaya biglang magkaroon ng gulo ng dahil sa nangyari nung isang linggo. Wika ni Vivian na binaliwala naman niya. Vivian, gusto kong makita si Larson.
Sabi ko kasi sa kanya na pumunta siya rito. Alam ko rin naman na pupunta talaga sila eh. Sinabi mo sa kanya? Paano nangyari yun? Takang tanong ni Vivian. Oo, sinabi ko sa kanya. Nagpunta ako sa mismong hasyenda nila. Sa mansyon ng mga Dalton. Ano? Nababaliw ka na talaga, Sahara. Hindi na naiwasan ni Vivian na mapasigaw nang dahil sa sinabi ng dalaga. Hindi kasi niya akalain na talagang may ititigas pa ang ulo nito. Paano kang pumunta ron? Alam mo talagang delikado yun, Sahara. Ano ka ba naman? Gumawa ka na naman ng bagay na hindi mo pinag-iisipan. Paano kung... Huwag mo na akong sermonan, Vivian. Nagawa ko na. At safe naman akong nakauwi, di ba? Hindi rin naman alam ni Dad at Kuya Sven na umalis ako. Kaya chill ka lang. Tulungan mo ako na makita si Larson para makapag-usap ulit kami. Sige na, Vivian. Akala mo ba madadala mo ako sa mga ganyan mo? Kaloka ka. Hindi ganun kadali ang pinapagawa. Hindi na naituloy ni Vivian ang nais niyang sabihin nang magulat silang dalawa ni Sahara sa mga putukan ng baril na naririnig nila sa labas at loob ng bahay. Ano yun? Utal na sambit ni Sahara at saka napatingin sila ni Vivian sa may bintana. Anong meron? Bakit nagkakagulo? Gulong-gulo ang dalawa sa mga nakikita nila sa labas at ang mga putok ng baril sa loob ng bahay ay sobrang lakas din, dahilan para mapatakip sila ng kanilang tenga. Nako, si Larson! Utal na sambit ni Sahara sa pangalan ng binata. Tumahimik ka nga dyan. Maging ako kinakabahan sa'yo ha. Mamaya mo na isipin yung Larson mo. Mamamatay na tayo at lahat si Larson pa rin talaga yung nasa isip mo. Inis na saad ni Vivian, kasabay nun ng isang malakas na sipa na nanggaling sa pinto. Dapa! Sigaw ng isang lalaki dahilan para lalo silang kabahan dalawa. Ikaw, sumama ka sa amin! Utos ng lalaki na ikinaputla naman ni Sahara. Teka, bakit ako sasama sa inyo? Sino ba kayo? Kinakabahang wika niya habang nakakunot ang noo. Sasama ka o papatayin namin ang kaibigan mo. Pagkawika ay itinutok nito ang baril kay Vivian. Napalunok ng laway si Sahara habang ito'y takot na takot. Habang si Vivian naman ay panay lamang ang iling. Okay lang ako, Sahara. Huwag kang sumama. Utal na wika ni Vivian habang umiiyak. Pwede bang ilayo niyo yung baril niyo? Hindi niyo alam ang kayang gawin ng daddy ko. Sigurado akong ililibing kayo nun ng buhay. Mayabang na sambit niya at pilit niyang pinapatatag ang sarili. Panay naman ang tawa ng mga lalaking nasa harapan nila. Kung ganun, di papatayin na lang natin. Hindi na naituloy ng lalaki ang nais niyang sabihin nang marinig nila ang putok ng baril sa kwarto. Bulagta ang mga kalalakihang nais siyang kunin, kasabay nun ang pagdapa ni Sahara at nilapitan pagapang ang kaibigan. Ano bang nangyayari, Sahara? Hindi ko rin alam. Umalis na tayo rito. Tumayo ka na dyan. Bilis! Pagtayo ni Sahara ay laking gulat niya nang biglang may humawak sa kanya. Bitawan mo ako! Larson? Hindi makapaniwala si Sahara nang makita niya ang binata. Sumama ka sa akin. Sila na ang bahala sa kaibigan mo. Kahit alam ni Sahara na magkaaway ang pamilya nila, malaki pa rin ang tiwala niya kay Larson nang marinig niya ang salita mula sa bibig nito. Mabilis silang tumakas at saka sumakay sa isang kotse. Mabilis nilang nilisan ang mansyon kung saan nagkakagulo. Wala man siyang ideya kung saan siya dadalhin ni Larson. Wala naman siyang pakialam. Basta ang pakiramdam niya ay safe na safe siya sa binatang katabi niya ngayon. Anong nangyayari? Saan tayo pupunta? Naguguluhan sa sitwasyon na tanong niya. Huwag ka nang magtanong. Binigay ko lang ang pabor na ginawa mo nung nakaraang linggo. Tabla na tayo ngayon. Mariin itong wika sa kanya habang nakatutok sa daan ang tingin nito. Nakaramdam ng kirot sa dibdib ang dalaga. Ang dating kasi sa kanya ay ayaw ng binata na magkaroon ng kahit na anong utang na loob sa kanya. Pero ang daddy ko, si Kuya Sven, pati si Vivian. Huwag mo na silang intindihin. Kaya na nila ang sarili nila at mga tauhan ko na ang bahala sa kaibigan mong si Vivian. Ngumiti siya at saka hinarap si Larson. Thank you, Larson. Sana ayos na rin ang pakiramdam mo.
Nag-aalalang wika niya pero hindi naman sumagot ang binata. Lumipas ang ilang minuto at nakatulog na nga si Sahara. Hindi rin niya namalaya na 5 oras na silang nagbabiyahe bago nila marating ang isang bayan na simple lamang at tila walang mayaman na nakatira roon. Teka, nasan tayo, Larson? Tanong ni Sahara at saka bumaba sa kotse. Kagigising niya lang at hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Hindi ko rin alam kung nasan tayo. Ha? Anong hindi mo alam? Ikaw ang nagmamaneho, ilang oras na ba akong natutulog? 5 oras at 5 oras na rin akong nagmamaneho. Nanlaki ang mata ni Sahara at napahawak sa sariling sentido. Kaya pala hating gabi na. Anong plano mo? Bakit mo naman ako dinala rito? Alam mo, huwag ka nang magtanong. Ako nang bahala. Pumasok ang sasakyan ni Larson sa bayan. May kadiliman ng paligid pero mababanaag mula sa sikat ng buwan kung gaano kapayak ang pamumuhay rito. Hindi tulad ng mga bahay sa Manila. Isang paupahan ang nakita ni Sahara at agad niya itong itinuro. Ayun! Ayun! Doon na lang tayo! Sambit niya. Mabilis na nagpark si Larson at mabilis ring bumaba. Sinalubong naman sila ng babaeng may katandaan na nang pumasok sila sa loob ng parang apartment. Magrerenta ba kayo? Tanong ng matanda. Habang si Larson ay inililibot ang paningin sa paligid at tila kinakabisa ang bawat sulok ng bahay. 1 kwarto na lang ang available, iha. Isa? Wala na bang iba? Nakita niyo naman na 2 kami. Saad ni Larson na medyo halata sa boses ang inis. Hindi ba kayo magkasintahan? Abay napakaganda at gwapo nyo naman para sa isa't isa. Akala ko kasi magkasintahan kayo. Bigla namang kinilig si Sahara nang marinig niyang sinabi ng matanda. Ano ba naman kayo, Nay? Pinapakilig niyo naman ako masyado. Tumigil ka nga dyan. Sabay siko ni Larson sa braso ni Sahara. Totoo naman kinikilig naman talaga ako eh. Nako, Nay, pagpasensyahan niyo na po tong kasama ko ha. Talagang crush na crush ko nga po siya at ayaw naman niyang sabihin na crush din niya ako. Pagmamayabang ni Sahara na ikinatawa ng matanda. Abay oo nga, talaga namang bagay kayo at bakit ganyan ang mga suot ninyo? Saan ba kayo galing? Sa party lang po. Oo siya, sige. Ito na ang susi. Maghati na lang kayo sa kwarto. May kalakihan naman yung kwarto at mukhang kasya na yun sa inyo. Pumasok na nga silang 2 sa loob at napakalinis nun. Pagkatapos maglinis ng katawan ni Larson ay sumunod naman ang dalaga. Pagod na ibinagsak ni Larson ang katawan sa kama. Paglabas ni Sahara mula sa banyo ay napakunot noo siya. You, sleep on the couch. I'll sleep here. What? At bakit naman ako dito matutulog? Hindi ba dapat tabi tayo? Why would I do that? At sinong gugustuhin na ikaw ang makatabi? Kung ayaw mo akong katabi, pues ako gusto ko katabi ka. Agad na humiga rin sa kama si Sahara kahit na ayaw naman ni Larson. Pwede ba umalis? Huwag ka nang mag-inarte, Larson. Tandaan mo na ikaw ang nagdala sa akin rito, kaya obligasyon mo ako. At kasalanan ko pang iniligtas kita? Sus, ang dami mong sinasabi. Bakit kasi hindi ka nalang pumayag? Ang arte-arte mo, pasalamat ka talaga at gusto lang kita. Pang-aasar ni Sahara sa katabi. Wala naman nagawa si Larson nung tuluyan siyang tabihan ng dalaga. Napapatiimbagang na lang siya dahil sa presensya nito. Sa kalaliman ng gabi walang kaalam-alam sina Larson at Sahara sa mga matang lihim na nakamasid sa kanila. Sigurado ka bang nakakain yan? Hindi ba ako malalason yan? Baka sumakit ang tiyan ko dyan. Sa rami ng tanong ni Larson ay napapakunot noon na lamang si Sahara. Kasalukuyan kasi silang nasa isang karinderya at saka may ihaw na in-order si Sahara. Gawain kasi niya ito minsan kapag siya ay nasa labas kasama si Vivian. Alam mo, nang una ganyan din ako. Akala ko nga malalason ako eh. Pero alam mo, ang sarap niya. Tikman mo kaya? Ayoko. Baka sumakit ang tiyan ko. Hindi na naituloy ni Larson ang sasabihin niya nang bigla siyang magulat dahil isang kutsara ang pumasok sa bibig niya. Kumain ka na nang hindi ka magutom ang arte-arte mo.
Samantalang dito mo ako dinala. Eh di sana dinala mo ako sa lugar kung saan maraming restaurant para hindi ka nagrereklamo, di ba? Mayabang na saad ni Sahara at dire-diretso ang pagsubo sa pagkain niya. Kahapon pa kasi siya hindi kumakain ng dahil sa kaganapang naganap. Kaya naman talagang feeling ni Sahara ay kulang na kulang ang pagkain na in-order nila. Oh, di ba masarap? Natatawang tanong niya dahil biglang natigilan si Larson sa pagsasalita at dinediretso na rin ang pagkain. May sinabi ba akong masarap? Eh bakit ka kumakain? Akin na nga yan kung ayaw. Akin to. Meron ka na, nangunguha ka pa. Akala ko ba ayaw mo? Kumain ka na lang dyan, bago kita tusukin itong tinidor. Saad ni Larson at hindi maiwasan ni Saharang kiligin. Tila nagpapasalamat pa siya ng araw na mapahamak si Larson. Kung hindi dahil kasi sa pangyayaring yun, baka hindi siya nakilala ng binata. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Natigilan sa pagngiti si Sahara at saka sinamaan ng tingin ang binata. Bakit? Bawal bang humiti? Shadow to lahat na lang pinansin. Makalipas ang ilang oras nilang pagkakaupo, natapos rin silang kumain. Hindi akalain ni Larson na masarap ang pagkain sa isang karinderya. Palibhasa ay pareho din naman silang galing sa isang may masasabing pamilya. Pwede bang magtanong? Tanong ni Sahara pero hindi sumasagot si Larson. Anong dahilan mo bakit mo ako iniligtas? I'm telling you, ginawa ko lang yun kasi tinulungan mo ako last time. That's it, Sahara. Kung ano man ang iniisip mo, mali ka ron. Teka, ano bang iniisip ko? Wala naman akong sinabi tungkol sa iniisip ko. Tinanong lang kita, masyado mo namang binibigyan ng malaking meaning dahil lang sa gusto kita? Sabay tingin ni Sahara sa kalangitan. Alam mo, ang gusto ko lang naman talagang itanong kung ano ang nangyari sa bahay. Bakit nagkaganon? Bakit may barilan? Ano yung eksenang yun? Sa tingin ko, hindi mo na kailangan pang malaman. At bakit hindi? Ano ba kasing meron, Larson? Ayos lang ba ang daddy ko? Si Kuya Esven. Kahit nandito ako at kasama ka, hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip para sa kanila. Nag-aalalang wika ni Sahara at napahawak siya sa dibdib. Alam mo, hindi pa rin ako sigurado. Pero mukhang may pakay sila sa inyo. Hindi ba't magkaaway ang pamilya natin? I know. Pero hindi kami ang nagsimula ng gulo kagabi. Kung gustuhin man namin ni Dad na gumawa ng aksyon, pinag-iisipan muna namin yun. Biglang natawa si Sahara at sumama ang tingin nito ni Larson. Anong tinatawa-tawa mo? Parang kailan lang nung mahuli ka ni Dad. Tumahimik ka na dyan at hindi ka naman nakakatulong. Sabay talikod ng binata at nagtungo ito sa kotse niya at saka sumakay roon. So ano? Uuwi na rin pala tayo? Anong gusto mo bang gawin ko? Isama kita habang buhay? Bakit hindi? Yun nga ang gusto ko Kinikilig na sambit ni Sahara at panay naman ang tawa niya. Mahimasmasan ka sana sa mga sinasabi mo. Hoy! Ilang ulit ko bang ipaparinig sa'yo na gusto kita? Kasalan mo na kaya ako, Larson? Ako na lang ang magpo-propose sa'yo. Napapailing na lamang si Larson at pakiramdam niya ay mas lalong sumasakit ang kanyang ulo ng dahil sa dalaga. Oh, bakit ayaw mo? Hindi ba ako maganda? O baka naman may gusto ka ng iba? Meron nga, kaya tumigil ka. Sambit ni Larson at saka natigilan naman bigla si Sahara. Nawala ito sa mood at saka tumango. Okay. Yun lamang ang nasabi niya at hindi na siya nagsalita sa buong biyahe. Hindi rin naman kasi nagsasalita si Larson kung hindi siya magsasalita. Kaya ang 5 oras na biyahe nila pauwi sa Manila ay napuno lamang ng katahimikan. Nakaramdam ng selo si Sahara at inggit nang malaman niyang may gustong iba si Larson. Kaya naman nang marating nila ang mansyon, laking gulat din nila nang sumalubong ang lahat ng tauhan sa bahay at maging si Santi at si Esven. Sahara! Saan ka ba galing? Anong ginagawa mo rito at bakit kasama mo yan? Galit na galit ang ekspresyon ni Santi nang sambitin ang mga salitang iyon. Pero wala sa mood si Sahara kaya naglakad lang siya ng diretsyo.
I'm fine, Dad. Let him go. Iniligtas niya ako kahapon at wala siyang ginawang masama sa akin. I'm tired kaya aakyat na lang ako sa kwarto ko. Nang bumaba si Sahara kanina, hindi man lang niya nagawang tingnan ang binata. Basta ang alam niya ay tinamad siya bigla dahil sa sinabi nitong may gusto na itong iba. Lady Sahara! Tawag ng isang katulong. What? Kamusta po kayo? Alalang-alala po kami at si Sir Santi, pati na rin po siyang Master Sven. Nginitian lamang ito ni Sahara at saka umakyat na sa kwarto. Tingin ko, ayos lang na masaktan ako. Baka hindi talaga para sa akin ang pag-ibig. Kung alam ko lang, baka hindi na ako lumapit. Hay, wag ko na nga lang isipin. Magpapahinga na lang ako. Bukas na bukas, gagawin ko na lang ng ibang mga bagay na gusto ko at hindi ko na siya iisipin. Nakatulog naman agad si Sahara sa kanyang pagkakahiga. Samantalang si Santi na galit kay Larson ay pinagpaliban muna ang galit. Kahit kasi magkaaway ang pamilya nila, hinayaan niya muna ito tulad ng pagligtas nito kay Sahara. I will let this go, Larson. Huwag mo nang lalapitan ang anak ko. Once na malaman kong ikaw ang nagkalat sa impormasyon ni Sahara, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Kill me now if you want to. Malamig na tugon ni Larson. Tumalikod si Santi at umiling. I'm not afraid to kill you. Pero dahil sa sinabi ng anak ko, hindi muna kita papatayin. Sahara is precious to us, so don't ever bother her again. My family can protect her safety and we don't need your help. Matapos itong sabihin ni Santi, mabilis din siyang pumasok sa loob kasama si Sven. Balak sana nilang kausapin at kamustahin si Sahara pero nakita nila itong mahimbing na natutulog sa kama. Kaya naman nagpasya na lamang si Santi na magdagdag ng maraming bodyguard para sa dalaga. Sahara! Sahara! Ano na naman ba yung plano mo? San ka na naman pupunta? Hoy! Ano ba, Sahara? Sagutin mo nga ang tanong. Hindi na naituloy ni Vivian ang kanyang sasabihin nang bigla siyang pangunahan ni Sahara. Ano ba naman, Vivian? Ano bang problema mo? Inis na tanong nito sa kanyang kaibigan at nagpatuloy sa paglalakad. Problema ko? Ikaw ang problema ko. Anong problema mo? Sino ba kasing nagsabing sumama ka sa akin? Yun na nga. Pero saan ka nga ba pupunta? Alam mo namang delikado, hindi ba? 3 araw ka ng ganyan simula nang umuwi ka sa inyo. Ano ba kasing nangyari at kasama mo nun si Larson? Natigilan si Sahara nang maalala niya ang mga oras na kasama niya ang binata. Kasalukuyan siyang napaupo sa bench dahil malapit sila sa park. Gusto mo talagang malaman? Ako pa talaga tinatanong mo. Kailan ba ako hindi naging interesado sa mga kwento mo? Kahit na puro si Larson ang bukang bibig mo, hindi ako magsasawa sa mga kwento mo. Kahit na alam naman nating nakakasawa. Tumawa ng mahina si Sahara nang dahil sa sinabi ng kaibigang si Vivian. Kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. 3 araw na kasi ang lumipas ng huli niyang makasama at makita si Larson. Pagkatapos nun, hindi na siya nag-aksaya ng oras para puntahan ito. Naku, pakiramdam ko talaga may problema ka na naman kay Larson. 3 araw mo na akong hindi niyayaya para makita siya. Pang-aasar ni Vivian at seryoso lamang ang muka ni Sahara pero bakas ang lungkot. Dahil may gustong iba na si Larson. Kaya ganito ako. Nalulungkot ako. Hindi ako masaya. Kahit ang tagal-tagal ko na siyang gusto, hindi ba? Tumawa ng malakas si Vivian. So broken-hearted ka. Ikaw, broken-hearted. Abay, maganda yan. Buti na lang talaga at may ibang gusto si Larson. At bakit naman ang saya mo? Bakit okay lang sa'yo na may gustong iba at hindi ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Sahara. Kung akong tatanungin mo, oo ang sagot ko. Maraming iba dyan na hindi kaaway ng pamilya mo. Kahit nga si Dad, ayaw rin sa pamilya ni Larson. Di lalo na si Tito Santi na talagang mortal niyang kaaway. Si Sir Leandro. Kwento ni Vivian. Pero kahit na, gusto ko nga siya eh. Paano ko naman yung gagawin? Ay naku! Tantanan mo na nga ako, Sahara.
Basta ang akin lang, maraming iba dyan na mas better kay Larson. Kaya bilisan mo na dyan at puntahan na natin ang pupuntahan mo. Inip na ako sa'yo. Kanina ka palakad ng lakad at masakit na ang paa ko. Reklamo ni Vivian, subalit nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Isang coffee shop ang tinigilan ng dalawa. Paboritong lugar ito ni Sahara at gusto niyang magpahangin sa labas. Here is your order, ma'am. Sambit ng babae sa unahan at kinuha ito ni Sahara. Thank you. Sabay pwesto ang dalawa sa isang bakanting lamesa. So anong plano mo ngayon? Bahala na, wala rin naman akong... Natigilan sa pagsasalita si Sahara nang biglang mapatingin siya sa labas. Glass ang pader ng coffee shop na yon kaya kitang-kita nila ang mga nakapark na sasakyan. Isang lalaki ang nakita niyang nakatingin sa direksyon nila. Ang creepy naman nun. Sabay turo ni Sahara sa lalaki. Tiningnan naman ito ni Vivian at napansin niyang creepy nga ito. Teka, sa atin ba yung nakatingin, Sahara? Hindi ko rin alam pero parang Tugon ni Sahara at nagsimula na silang lumabas ng coffee shop. Nagmamadali sila dahil baka kung ano na naman iyon. Pero sa hindi inaasahan, ang lalaki ay nasa harap na nila. Anong kailangan mo? Utal na tanong ni Vivian at sumang-ayon naman si Sahara. Miss, pasensya na kayo. Natakot ko po ba kayo? Napakamot ang lalaking kausap nila sabay ngiti. Nawala naman ang takot ni Sahara at Vivian at saka huminga ng malalim. Akala naman namin kung ano na. Ano bang sadya mo? Pwede bang hindi na naituloy ng lalaki ang nais niyang sabihin nang biglang magulat si Sahara at Vivian nang may sumulpot sa harapan nila. Get the hell out of here! May kalakasang saad ni Larson at saka tiningnan niya ng masama ang lalaki. Larson Dalton? Banggit ng lalaki sa pangalan nito na nasa harapan nila. Makakaalis ka na. Bago pa, hindi kita matansya. Why would I? At saka anong ginagawa mo rito? Hindi ba nakakahiya na bigla ka nalang sumusulpot sa gitna ng nag-uusap? Tanong ng lalaki at tumingin ito kay Sahara. Larson, anong ginagawa mo rito? Hindi makapanawalang tanong ng dalaga. Hindi ito pinansin ni Larson at tumingin lang siya sa lalaki. Umalis ka na at huwag ka nang magtangkang magpakita pa. Matapos itong sabihin ni Larson ay umalis nga ang lalaki habang naiwan na naguguluhan si Sahara at Vivian sa tabi. Larson, anong ginagawa mo rito? Kailangan mo pa bang malaman? Bigla ka na lang nagpapakita at sumusulpot sa harapan ko. Sabay tingin ni Sahara sa langit. Sumama ka na lang sa akin. Sumama? Bakit naman ako sasama sa'yo? Hoy, ikaw Larson, kung anong iniisip mo sa kaibigan ko, wag mo nang balakin. Uuwi na kami at ako nang bahala sa kanya. Sabat naman ni Vivian, pero mabilis ding nahawakan ni Larson si Sahara upang isakay sa kanyang kotse. Stay inside, Sahara. At ikaw naman, umuwi ka na, Vivian. Huwag mo nang tangkaing sabihin pa to sa iba. Dahil babalikan kita. Inis na saad ni Larson at saka sumakay ng kotse. Naiwang nakatulala si Vivian dahil malaki talaga ang takot niya kay Larson, habang si Larson at Sahara naman ay papunta na naman sa ibang lugar. Larson, ano na naman ba to? Pwede bang tumahimik ka na lang? Ang dami mo palaging tanong. Paanong hindi ako magtatanong? Bigla-bigla ka na lang sumusulpot at saka gusto mo na naman akong dalhin sa kung saan. Sino namang hindi magtatanong sa'yo? You should not be talking to that guy, Sahara. Biglang tumalbog ang puso ni Sahara nang marinig niyang tinawag siya nito sa unang beses. Hindi niya alam kung bakit kinikilig na naman siya at gustong maglupasay sa kotse. Kaso'y dahil nga alam niyang may gusto ng iba si Larson, pinigil niyang sarili. Bakit ko naman gagawin yun? At saka sino ka ba? Boyfriend ba kita? Fiancé ba kita? Asawa ba kita? Pagyayabang ni Sahara. Just do what I say, Sahara. Makinig ka na lang sa mga sinasabi ko. At bakit ko nga gagawin yun? Bakit mo ako inuutusan? Bakit ka ba nagpakita pa? Bakit hindi yung gusto mo ang puntahan mo at yayain mo at hindi ako? Mas lalong nainis si Sahara nang makita niyang tumawa ng mahina
ang binata. Oh, anong tinatawa-tawa mo? May nakakatawa ba sa sinasabi ko? Are you jealous? Parang sasabog sa pula ang pisngi ni Sahara dahil talaga namang nagsiselo siya. Kulang na lang ay isumpa niya ang gusto nito para lang malasin ito. Ano naman ngayon? Ano ngayon kung nagsiselos ako? Natural, nagsiselos ako. Matapos kong umamin sa'yo na gusto kita, tapos sasabihin mo sa akin may gusto kang iba? Ang unfair kaya nun. Wala akong gustong iba, I'm just joking, Sahara. Tiningnan ito ni Sahara at saka ibinaling ang tingin sa binata. Talaga? Talaga ba na wala kang gusto? Kung ganun, ako lang ang gusto mo? Gumising ka nga dyan, kasasabi ko lang na wala akong gusto na kahit na sino. Mahiya ka nga. Ba't ako magkakagusto sa'yo? Nawala ang lungkot na nararamdaman ni Sahara nang marinig niyang sinabi ni Larson. Dahil gusto kita. Imposible naman na hindi mo rin ako gustuhin. Ang ganda-ganda ko kaya. At ang ganda ng lahi namin. Magaganda't gwapo rin ang lahi namin. Kaya nga bagay tayo, di ba? Sigurado akong magiging magaganda at gwapo ang anak natin. Kinikilig na sambit ni Sahara at kinilabutan bigla si Larson. Alam mo, bumaba ka na nga lang at kinikilabutan ako sa'yo. Kasabay nun ang pagbaba ng dalawa sa airport. Naguguluhan man si Sahara pero sumama na lang siya kay Larson. Magaan kasi sa loob nito ang sumama sa kanya kahit alam niyang di magkasundo ang mga pamilya nila. Welcome home, young master. Hindi maiwasan ni Sahara na namangha nang makita niya ang isang malapalasyong bahay. Napakalaki nito kumpara sa kanilang hasyenda. Halos malaglag ang panga ni Sahara at hindi maiwasan na ilibot ang tingin sa buong paligid. Follow me. Utos ni Larson kay Sahara. Kaso hindi naintindihan ni Sahara dahil manghang-mangha siya sa mga nakikita niya. Bilisan mo nga dyan. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Sabay hila ni Larson sa braso ni Sahara. Ang mga katulong ni Larson ay nalilito at gulat na gulat sa kanilang mga nakikita. Simula nang ipanganak si Larson at nang lumaki ito, ay mga katulong na ang nakasubaybay sa kanya. Kaya kilalang kilala na nila ito. Naninibago nang makitang may dinala itong babae sa mansyon kahit na alam nilang hindi ito interesado sa mga ganito. Habang si Sahara ay namamangha pa rin, isang kwarto ang pinasukan nila na talaga namang napakalaki. Dalawang kamang naroon at maraming space na paglalagyan ng mga gamit. Wow! Ang ganda naman dito! Triple yata ang laki ng kwarto na to sa kwarto ko. Hindi makapaniwalang sambit ni Sahara. Diyan ka matulog at dito ako sa kabila. Diyan ka? Samantalang ang laki ng kama ko. Ayaw mong katabi ako? Sabay pa cute ni Sahara. Hindi naman ito pinansin ng binata at saka binuksan ang pinto. Isang butler ang pumasok at may dala itong mga pagkain. You may now leave. Seryosong saad ni Larson at mabilis din namang umalis ang butler. Kasabay nun ang pagkain ni Sahara sa pagkain na dala nito. Gutom na talaga ako since nasa eroplano tayo. Bakit mo pala ako dinala rito sa France? Itinatanan mo na ba ako? Kinikilig na tanong ni Sahara. Napahawak na lang sa sentido si Larson sa sobrang tigas ng ulo nito. Pwede bang huwag ka nang magtanong? Mas better if nandito ka muna, kaya kita dinala rito. So ilang araw tayong magkasama? Hindi makapaniwalang tanong ni Sahara at tumango si Larson. Aba, gusto ko yan. Kahit hindi na ako umuwi sa amin. Total, sabi mo naman, kaya na ni Dad at Kuya Esben ang mga sarili nila, hindi ba? Pwede bang kumain ka na lang? Napakadaldal mo. Pero sigurado akong hahanapin ako ni Dad at Kuya Esben. Sigurado rin ako na alam no na magkasama tayo. Hindi ka ba natatakot na baka patayin ka ni Dad? Malungkot na saad ni Sahara habang kinakain ng isang soup na nakita niya. Iisipin talaga no na magkasama tayo. Sabihin mo ba naman na boyfriend mo ko? Pang-aasar ni Larson at nagulat si Sahara dahilan para mamula ang pisngi nito. Hoy, ikaw ha? Pasalamat ka nga iniligtas kita eh. Natural wala na akong maisip na ibang sasabihin. Kaya yun na lang ang sinabi ko. At alam ko rin naman na magiging future asawa kita, hindi ba?
Kinikilig na saad nito at panay ang tawa naman ito, habang si Larson ay inis na inis pa rin sa kanya. Pagkatapos mong kumain, sumama ka sa akin sa baba. Ipapakita ko sa'yo yung mga gusto mong makita. Walang kaalam-alam si Sahara na ang kausap niyang lalaki ang dahilan kung bakit kumalat ang impormasyon niya. Nang malaman yun ni Larson ay pinagmasdan niya si Sahara. Kahit na hindi niya alam kung bakit niya yun ginagawa. Kinakabahan lang siyang may mangyaring masama sa dalaga, kaya hindi niya inaalis ang tingin. Kaya naman nang magkaroon ng tsansa si Larson na malapitan itong muli, ito na rin ang ginawa niya. Isinama niya sa France si Sahara kung saan walang nakakaalam na siya ay may sariling bahay rito. Tanging pamilya lang ni Larson ang nakakaalam. Mahilig ka ba sa painting? Ang gaganda naman ng mga to. Gusto kong iuwi lahat. Tapos ito pa, ang dami mo ring bulaklak sa labas. Namamangha si Sahara nang makita niya ang napakaraming paintings. Hindi siya pamilyar sa iba dahil hindi naman siya mahilig sa mga ganito. Kaso hindi niya maiwasang mabighani sa ganda ng mga yun. Do you want one of those? Tanong ni Larson at tumango-tango na parang bata si Sahara. You can have it. Basta wag mo lang kukuhanin lahat. Talaga? Pwede akong mag-uwi ng kahit ilan? Teka, magkano ba yan? Babayaran? No need. Ano akala mo sa akin walang pera? Pagbibiro naman ni Larson at inirapan lang siya ng dalaga. Buti nga babayaran ka pa eh. Sige na, magkano ba yan? Wag na, ang kulit naman. Kung ayaw mo, hindi ko na ibibigay. Ito naman hindi mabiro. Oo na, hindi ko na babayaran. Ikaw ang nagsabi niya na. At hindi talaga ako magbabayad. Bahala ka dyan, ipanghirap kayo. Natawa naman si Larson sa sinabi ng dalaga. Maghirap? Kahit siguro dumaan ang ilang generation, mananatili kaming mayaman. Talaga? Mayaman rin naman kami ha. Pagyayabang din naman ng dalaga. Sino bang nagsabi na hindi mayaman ang daddy mo? Wala. Halika na nga, ilibot mo na ako sa buong palasyo na to. Napakalaki masyado. Baka bigla akong maligaw. Sabay hila ni Sahara at kitang-kita sila ng mga katulong na naroon. Hindi nila maiwasang kiligin dahil alam nila na hindi ordinaryong dalaga si Sahara. Napakaganda nito at napakaganda ng kutis. Halata nila na galing din ito sa isang mayamang pamilya. Huwag mo namang hilahin yung suot kong damit. Nagulat si Larson nang mapatingin siya sa pinto. Maging ang lahat ay natigilan nang makita nila ang isang nakakatakot na aura. Mom? Why are you here? Hindi makapaniwalang tanong ni Larson sa ina. Hindi niya alam na ngayon ito uuwi after nitong umalis 3 months sa business trip. May problema ba ron, Larson? Bakit parang nakakita ka ng multo? Sahara Azaraya? Hindi makapaniwalang tanong ng ina ni Larson. Napatingin dito si Sahara dahil hindi niya alam na may nakakakilala sa kanya. Teka, Larson? Nabanggit mo ba sa mama mo kung sino ko? Bulong ni Sahara rito at agad siyang lumapit rito at hinawakan ng kamay. Hello po. Ako po si Sahara Azaraya. Hindi ko alam if nabanggit ni Larson sa inyo ang pangalan ko. Medyo nahihiya pa nga si Sahara dahil ito ang unang beses na makita niya sa personal ang ina ni Larson. Kinabahan siyang bigla at hindi alam kung paanong aakto ng tama. Ikaw na ba yan, Sahara? Napakalaki mo na. Ang ganda-ganda mong bata. Sabay yakap ng ina ni Larson sa kanya. Naguguluhan man ang lahat at lalo na si Larson. Do you know her, Mom? Tanong ni Larson at ngumiti naman ang kanyang ina na si Athena Dalton. Come here. Let me talk to you. Sambit ni Athena kay Sahara at sumunod lamang si Larson. It's been years when I last saw you. Buhay pa nun si Glenda. Nanlaki ang mata ni Sahara nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ina. Kilala niyo po ang mami ko? We're best friend. Talaga po? Sa katunayan yan, pinababantayan ka sa akin nun ni Glenda. Maigi na lang talaga at nasa maayos ka. Masaya naman ako at talagang inaalagaan ka ng ayos ng ama mong si Santi. Kaibigan niyo rin po ang daddy ko?
Natatawa ako kapag naiisip ko if kaibigan ko ba ang daddy mo. But no, we're not friends. Ayaw sa akin ng daddy mo. Iniisip kasi niya na asawa ako ng Tito Leandro mo at anytime ay pwede kong gawa ng masama si Glenda. But after all, namatay si Glenda sa sakit niya. Nalungkot naman si Sahara nang marinig niya ang katagang yun. Bata pa siya nang mawala ito kaya hindi pa ganun kaalam ni Sahara ang buong pangyayari. Lalo na't ayaw itong ikwento sa kanya ng kanyang ama. Ako lang din ang nakakaalam na may anak si Santi na babae. At ikaw yun, Sahara. Hindi ko yun sinabi sa lahat. Kahit na kay Leandro o kahit rito kay Larson. Ayoko kasing mapahamak ka dahil magkaibigan kami ng mami mo. At sa akin kanya, pinatignan nun. Manghang-mangha si Sahara at Larson sa narinig nila. Kasabay nun ang pagtataka ni Athena kung bakit magkasama ang dalawa. Teka nga, sandali. Matanong ko lang. Anong ginagawa mo rito at bakit kasama mo ang anak ko? Sa katunayan po niyan, Tita Athena, gusto ko po si Larson. Tapos, hindi ko rin po alam bakit niya ako dinala rito. Naghahanap talaga kayo ng sakit ng ulo, ano? Teka, alam ba to ng daddy mo, Sahara? Opo. Galit na galit nga po siya kay Larson eh. Hayaan mo na yon. Wala naman siyang magagawa. Pero ikaw, gusto mo ba to? Gusto mong nandito ka? Pang-aasar ni Athena sa anak at umirap lang si Larson. Mamamatay na lang ako kaysa gustuhin ko yan. Tumawa naman si Sahara at Athena sa sinabi nito. Okay, sige. Maiwan ko na muna kayong dalawa. May kailangan lang akong gawin. Tawagan mo na lang ako, Larson. Sure, Mom. Take care. Pag-alis ng ina ni Larson ay kinilig bigla si Sahara. Tingnan mo yun, Larson. Mukhang payag ang mami mo sa akin. Ako na lang ang asawahin. Tigilan mo nga ako. Ayoko sa'yo. Ayoko sa isip batang katulad mo. Ay sus! Ayaw pa talagang sabihin na gusto rin ako eh. Bakit mo nga kasi ako dinala rito sa France? Bahala ka nga dyan. Hoy! Saan ka pupunta? Sama ako! Sigaw ni Sahara. At ang dalawa ay nagtungo sa labas upang maglibot-libot roon. Larson, bilisan mo na. Huwag kang tamad. Dalian mo naman. Hindi ko mahabol. Panay ang takbo ni Sahara nang makakita siya ng napakagandang paru-paro. Gusto niya itong hulihin at ilagay sa garapon. Kaso'y nakahiga lamang sa damuhan si Larson at pinagmamasdan siya. Ay, nawala na. Nawala na yung paru-paro. Ano ba yan? Malungkot na wika ng dalaga at saka bumalik sa pwesto kung saan naroon ang binata. Ikaw kasi, napaka-arte mo. Ayaw mo akong tulungan. Bakit ka ba kasi tumatakbo? Pwede ka namang bumili ng paru-paro. Ayoko nga. Mas maganda pa rin yung kulay pula. Ngayon lang ako nakakita nun ha. Pasalamat ka, talagang mabait ako ngayon. At saka may tanong ako sa'yo. Dito na ba ako titira? 4 na araw na ako sa inyo at mas gusto ko naman dito lalo na kung kasama kita. Bakit? Gusto mo na bang umuwi? Ihahatid na kita. Wala. Ayoko nga. Di ba sabi ko sa'yo mas gusto ko nga rito? Sino ba naman ang hindi gugustuhin na tumira kasama ang taong gusto mo? Habang ang mga katulong na nakamasid sa kanila ay talaga namang masaya para sa dalawa. Ngayon talaga nila napagtanto na mahalaga ito kay Larson, lalo na't 4 na araw na itong naririto. Larson, ayaw mo ba talaga sa akin? Ayaw mo bang maging kasintahan o asawa ko? Alam mo, matulog ka na lang. Mas mabuti pa. Nagulat si Larson at Sahara nang makarinig sila ng mga putok ng baril, kaya naman mabilis naging alerto ang binata. Pero hindi nila inaasahan ang taong makikita nila. Larson Dalton, talagang mapapatay kita! Sigaw ni Santi habang nakatutok ang baril kay Larson, habang ang dalaga naman ay nasa likod ng binata. Sahara Azaraya, pumunta ka rito kung ayaw mong magalit ako sa'yo! Dugtong ni Santi at galit na galit ang mukha nito. Paano kayo nakapasok dito? Seryosong tanong ng binata habang hawak pa rin niya ang dalaga. I have my ways, Larson. Di ba nag-usap na tayo?
Pinag-usapan natin na hindi ka nalalapit sa anak ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yun bago mo yung gawin? And why would I do that? Biglang natawa si Santi at agad na pinalibutan si Larson. Pero kahit na ganun, may mga tao rin si Larson na nakapalibot sa buong hasyenda at talagang pare-pareho silang walang digtas kapag nagkataon. Lumapit ka sa akin, Sahara, kung ayaw mong magkagulo rito. Seryosong saad ni Santi habang si Esbe naman ay nasa tabi nito. Sumama ka na. Huwag mo na rin sagarin ang pasensya ko sa'yo. Sabad ni Esben dahilan na para magpakita si Sahara. Larson, sasama na lang ako. No, you'll stay here. Huwag kang magmagaling, Larson. Huwag kang magaling kesa sa akin. Ako ang ama ni Sahara, Larson. Kaya alam ko ang makabubuti para sa anak ko. Takot na takot ang lahat sa buong hasyenda nang dahil sa dalawang pamilya na hindi magkasundo. Sigurado kayo? Sigurado ka bang nababantayan mo siya ngayon? Bakit hindi ka nalang magpasalamat sa akin? Mayabang na sambit ni Larson na ikinatawa naman ni Santi. At bakit kita pasasalamatan? Wala ka namang ginawang mabuti. Isang ulit pa, Larson. Huwag mo nang lalapitan ang anak ko. Naiwan ang lahat na nakatulala, lalo na ang binatang si Larson. Nawala rin na parang bula si Sahara at ang pamilya nito. Pabalik na sila ngayon sa Pilipinas at hindi maiwasan ng dalaga na lalong sumama ang loob sa ama at kapatid. Bakit po ba hindi nyo na lang ako hayaan? Masaya ako sa gusto ko. Masaya kong kasama si Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ipapahamak ka nun. Mapapahamak ka lang ng dahil sa lalaking yun. Tapos gusto mong okay lang sa amin at hayaan ka namin. Inis na sagot ni Santi sa anak at nagawa lang umiyak ni Sahara sa eroplano habang iniisip pa rin si Larson. Napuno ng hindi magandang aura ang buong paligid hanggang sa makarating sila sa bahay na tinutuluyan. Mabilis na tumakbo papasok si Sahara nang hindi man lang niya iniintindi ang mga katulong na binabati siya. Panay ang iyak niya at agad nitong inilak ang pinto ng kwarto niya. Open the door, Sahara! Sigaw ni Esben sa kapatid pero hindi sumasagot ang dalaga dahil masama pa rin ang loob nito. Ayoko nang maulit pa to. Pakidagdagan niyo ang lahat ng bodyguards ng anak ko. Narinig ni Sahara ang sinabi ng ama kaya mas lalo siyang naiyak. Kasalukuyang nakatingin sa kisame ang dalaga at nagbabalak na namang tumakas. Gusto na naman niyang makita si Larson pero hindi niya alam kung paano. Paano kaya ulit ako makakatakas nito? Tanong ni Sahara sa sarili, sabay kamot sa sentido. Nagawa niyang tumingin sa bintana at saka napakagat ng labi. Mas lalo kasing dumami ang bodyguard nila sa bahay at hindi niya alam kung saan siya lulusot pa. Paano na ako makakatakas dito? Biglang naisip ni Sahara na humanap na naman siya ng way para makalabas hanggang sa isang daan ang nakita niyang hindi siya makikita. Ayun! Doon ako daraan. Masaya niyang sambit at saka naglakad papunta sa mga puno na malalaki at matataas. Nagtago siya ron hanggang sa makita niya ang isang butas na pwede siyang makalusot. Paglabas ni Sahara ay nakahinga siya ng maluwag. Ay, buti na lang talaga at matalino ko. Talagang Natigilan si Sahara nang makita niyang isang lalaki. Bigla na lang siyang nahilo at napapikit. Gustuhin man niyang sumigaw pero wala na siyang nagawa pa. Lumipas ang ilang oras nang mabalitaan ni Larson ang nangyari sa dalaga. Bigla siyang nagwala sa galit at natakot sa kanyang nalaman. Walang kwenta! Walang kwenta ka, Santi! Sigaw ni Larson habang sinisira ang mga gamit. Kadarating lang din niya sa Manila nang malaman niya ang nangyari kagabi sa dalagang si Sahara. Larson, anong kaguluhan to? Tanong ni Leandro sa anak. Sahara was kidnapped. Seryosong saad ni Larson at saka nawala sa mood nang marinig niya ang sinabi ng ama. Then that's good. Let Santi stop. What? How can you say that, Dad? I love her. So bakit gugustuhin kong mapahamak siya? Nanlaki ang mata ni Leandro sa sinabi ng anak
at halos malaglag ang panga nito at ng mga katulong nang marinig nila yon. Iyon din ang unang beses na sabihin ni Larson ang nararamdaman niya. Naguguluhan din siya pero napagtanto niyang mahal niya rin ang dalaga. What did you say? Hindi makapaniwalang tanong ni Leandro at napasabunot pa ito sa sariling ulo. I will find Sahara no matter what. At saan ka pupunta? Bumalik ka rito, Larson. Hindi naman pinakinggan ni Larson ang ama. Sumakay siya sa kotseng mag-isa at sinimulan na itrack ang location ni Sahara. Mabilis naman niya itong nahanap dahil may nailagay siyang device sa hikaw na suot nito. Nagawa na niya ito nung unang beses na magkasama sila sa probinsya, kaya naman napangisi si Larson nang makita niya ito. Jeremiah Grayson, I will kill you. Mahinang saad ni Larson pagkabanggit sa pangalan ng isang lalaki. Ito ang lalaking kausap ni Sahara noon sa labas ng coffee shop. Ito rin ang dahilan kung bakit kumalat ang impormasyon tungkol kay Sahara sa mundo ng mga mafia. Aray ko! Ang sakit talaga ng ulo ko. Ano bang nangyayari? Napatanong si Sahara sa sarili habang nakapikit. Hindi pa rin niya maimulat ang mata ng dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Mabilis din namang naimulat ni Sahara ang mata nang maramdaman niyang nakaupo siya sa upuan at nakatali ang mga kamay. Teka, nasan ako? Tanong ni Sahara sa kapilit na nagkukumawala sa lubid na makakapal. Hanggang sa isang lalaki ang nakaupo sa harap niya habang nagkakapi ito. Sino ka? Anong kailangan? Teka lang, hindi ba ikaw yung lalaki sa coffee shop nun? Takang tanong ng dalaga at nginitian lang siya ng lalaki. Mabuti naman naalala mo ko. By the way, I'm Jeremiah Grayson. At your service, ma'am. Mabilis naman itong inisian ni Sahara at saka alam niyang may kakaibang balak ito sa kanya. At your service, at your service. Itinali mo ko rito. Bakit hindi mo tanggalin? At saka mo sabihin at your service. Ano bang kailangan mo, ha? Inis na sigaw ni Sahara at doon ay tinanggal ni Jeremiah ang lubid na nakatali kay Sahara. Simple lang naman ang gusto ko. Gusto ko lang maging number 1. Number 1? Oo, number 1. Gusto ko lang namang isuko ng pamilya mo at pamilya ni Larson ng pagiging mafia. Nanlaki ang mga mata ni Sahara at saka tumawa sa sinabi ng kaharap niya. Nahihibang ka na ba? Bakit naman isusuko ng daddy ko ang pagiging mafia, ha? Kung ayaw nila, edi papatayin na lang kita. Kinilabutan bigla ang dalaga at napaatras. Si Larson lamang ang naiisip niyang makapagliligtas sa kanya dahil alam niya na may pakialam ito sa kanya. Isusumbong kita kay Larson. Larson Dalton? Larson Dalton, alam ko na namang malapit na siya. Papunta na ang Prince Charming mo pero hindi ko hahayaan na makatakas ka. Hanggat hindi pumipirma ang pamilya mo at pamilya ni Larson sa gusto ko. Sa totoo lang, inis na inis din ako dyan. Gusto ko nang patayin ng lalaking yan. Kaso naisip ko na, mapupunta rin naman sa akin ang lahat ng gusto ko kapag dumating na sila. Saad nito at saka tumingin ito sa pinto. Speaking of the devil. Nakita ni Sahara si Larson na nasa pinto. Hingal na hingal ito at saka may hawak na baril. Natakot naman bigla si Sahara dahil mag-isa lang siya. Larson, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka na. Kaya ko naman ang sarili ko. Don't make me laugh, Sahara. Tugon ni Larson at tumingin kay Jeremiah. Wala ka na bang magawa at yan lang ang naisip mong plano? Bakit? Hindi ba tama naman ang ginawa ko? Siguro naman mahalaga sa iyo ang babaeng to. Lalo na kay Santi. Kasi anak niya to, di ba? Tumawa naman si Sahara ng malakas na ikinagulat ng lahat. Hoy, Mr. Jeremiah, nagpapatawa ka ba? Ako? Importante kay Larson? Hoy, hindi nga ako gusto niyan eh. Gusto kita. Ha? Teka, nananaginip ba ako? Akala ko ba hindi mo ako gusto? Sabi mo sa akin, ayaw mo sa akin. Sabi mo, ayaw mo akong maging Shut up! Ang ingay niyong dalawa. Hindi to ang oras para maglandian kayo. At welcome sa inyo. Pasok kayo.
Wika ni Jeremiah nang dumating din ang pamilya ni Sahara. Walang magsasalita ni isa sa inyo kung ayaw niyong pasabugin ko ang ulo ng babaeng to. Maging si Santi ay hindi makapagsalita. Ngayon lang siya natakot sa buong buhay niya. Simulan na natin ang permahan. Aware naman talaga kayo sa gusto ko, hindi ba? Kaya pakiparmahan na lang ninyo to, kapalit ng buhay ng dalagang to. Nagulat si Sahara nang makita niyang hindi nagdalawang isip ang kanyang ama at kapatid. Dad, you can't do this, right? Hindi makapaniwalang tanong niya at nginitian lamang siya ng ama. Napapaiyak siya dahil ayaw niyang mawala ang importanteng bagay para sa ama at kapatid. Kahit kasi na iniisip ng iba na masama sila, may babuti pa rin naman silang nagagawa. Yan ang gusto ko sa inyo madali kayong kausap. O ikaw, anong plano nyo? Pakipirmahan na to nang makaalis na rin kayo sa harapan ko. Mabilis din itong pinirmahan ni Leandro at Larson dahilan para matuwang maigi si Jeremiah. Kaya naman mabilis na itinulak ni Jeremiah si Sahara papunta kay Larson. Ganyan nga, ako na. Ako na ang magiging number 1. Hindi na naituloy ni Jeremiah ang sasabihin ng paulanan nila ito ng bala. In your dreams, Jeremiah. Saad ni Larson dito habang walang buhay na nakabulagta ito sa sahig. Habang ang mga tauhan ni Jeremiah ay naubos na rin, bago pa makarating si Leandro at Santi sa mansyon ni Jeremiah ay may plinano na sila. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Hindi ka ba niya sinaktan? Nag-aalalang tanong ng binata kay Sahara. Okay lang ako, salamat Larson. Nagawang yakapin ni Sahara ang binata. Kasabay noon ang pag-ubo ni Santi sa gilid kaya naman natauhan ng dalaga dahil nandito nga pala ang kanyang ama. I will marry him, Dad. Mabait po si Larson. Hindi niya ako ipapaha. Do what you want, anak. Pero tandaan mo to, Larson. Papatayin kita kapag pinaiyak mo ang anak ko. Banta ni Santi kay Larson. Kaya naman hindi matigil si Sahara sa katatalon. Masayang masaya siya kasi pumayag na ang kanyang ama. Lumipas ang 2 taon nang maikasal na si Sahara kay Larson. Naging isang ganap na Dalton na rin si Sahara at ang 2 pamilya ay sa wakas nagkasundo na rin. Ang mga negosyo nila ay nagsama na, alang-alang sa 2 anak, habang si Sahara ay kasalukuyang nasa sala. Ang lahat ng naririto ay ang pamilya lamang dahil isang selebrasyon ang kanilang ipinagdiriwang. Happy birthday, Lennox! Happy birthday, Lennox! Bati ng lahat sa baby na hawak-hawak ni Sahara. Ang 1 taon na si Lennox Dalton ay anak ni Sahara at Larson. Ang cute-cute naman talaga ng baby natin. Wika ni Sahara at hinalikan sa noo ang anak. I also have a surprise for you. Bulong ni Larson sa asawa at napakunot ang noo nito, saka sumingkit ang mata. Sa akin? May surprise ka sa akin? Laking gulat ni Sahara nang lumuhod si Larson at maglabas ng isang bagong singsing. Will you marry me again? Natawa ang buong pamilya habang pinagmamasdan ng dalawa. Natawa naman bigla si Sahara at saka umiling, dahilan na para magulat ang lahat. Ano? Bakit ayaw mo? Ayoko nga. Akala ko ba ayaw mo magpakasal sa isip bata? Akala ko ba ayaw mo ako maging asawa? Napatawa tuloy ng mahina si Larson dahil inulit muli ni Sahara ang sinabing nito ng panahon na nag-propose siya kay Larson. Mahal kita. So, let me marry you again. Inilahad ni Sahara ang kamay at muling tinanggap ang singsing. Thank you for giving me this child. I will promise that I will protect you no matter what. Also, thank you to you, my son Lennox, the next Mafia King who will rule the world. Matapos itong sabihin ni Larson ay masayang-masaya ang lahat sa naging takbo ng selebrasyon ng dalawa. Napaganda rin nila ang kanilang bansa at malaki ang naitulong nila sa mga tao kahit na may pangit din silang trabaho bilang mafia.
Dito na rin nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sahara Azaraya at Larson Dalton. Layo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.